Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapin ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinasabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagpapaalaala si Pablo, hindi dahil sa hindi pa alam ng mga sinusulatan niya ang mga sinulat niya. Alam na nila ito. Itinuro na niya ito sa kanila noong nandoon siya sa Tesalonika. Alam na nila dapat na sila'y mag-ibigan. Kilala nga ang mga taga-Tesalonika na mapagtanggap sila sa mga kapatid na Kristiyano sa buong lalawigan ng Macedonia. Sinusulatan sila ni Pablo at pinaaalalahanan upang pag-ibayuhin na nila ang kanilang pagmamahal. Nagmamahal na sila, pero pwede pa itong palalimin at palawakin. Isang paalaala niya sa kanila ay mamuhay silang tahimik, na ginagawa ang kanilang sariling trabaho at hindi maging pakialamero. Ang bawat isa ay magsikap sa kanyang sariling trabaho at tungkulin at hindi maging pakialamero sa gawain ng iba. May mga tao ngang ganoon. Puna ng puna sa gawain ng iba, pero ang sariling gawain ay hindi naman niya nagagawa. Pag-ibayuhin na ninyo ang inyong pag-ibig. Walang makasasabi that I have loved enough, na sapat na ang pagmamahal ko. Ang pagmamahal ay isang bagay na palaging mayroon room for improvement. Kapag isang tao ay tunay na nagmamahal, palagi pa ito naghahanap ng pagkakataon na ipakita at ipadama ang kanyang pagmamahal. Love is creative. Malikain ang pag-ibig, kaya malikain ang taong nagmamahal. Isang magandang panalangin sa Diyos ay, Lord, I love you. Teach me how to love you more. Sana palagi tayong lumalago sa pagmamahal. Hindi lang sa Diyos, pati na rin sa ating kapwa, lalo na sa mga malapit sa atin, sa mga taong kasama natin araw-araw, sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan. Kung talagang mahal natin sila, makakahanap tayo ng bagong pamamaraan na ipadama ang pagmamahal sa kanila. Mas magiging matulungin tayo sa kanila. Mahahabaan pa natin ang tali ng ating pasyensya kasi mahal natin sila. O God of love, teach me how to love.
Let me grow in my love for you, and in my love for those around me. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.